ordinary morning, a young boy stepped out his front door and into the Twilight Zone. Could that be? You're kidding me! Vertical pan! Zoom and horizontal pan! It's definitely Asumi! But what the heck is she wearing? You like what you see, boy? What? She got on that bus without hesitating? This is nuts. I'm getting on! First put that power pole back. Oh, right. Or the will yell at you. Sorry. Yeah. Wait for me! You made me miss the bus. Thanks a lot. Should have moved faster then, huh? Asumi? What the heck is going on? I want answers! Whenever you come over, you ask the most incomprehensible questions. Asumi was wearing a school uniform! Well, that's easy enough to explain. Tell me, you haven't seen Asumi lately, have you? Well, no. We've got final exams. It's been pretty hectic. You were hallucinating! You think? That's the only explanation. Everybody in the city looks like Asumi to you. Just admit it. That's not what happened! It was definitely Asumi! Then how about this hypothesis? Maybe she fell in love with a boy at another school and was trying to sneak into that school in their uniform. Really? It would go that far? Oh, you bet. There were girls who transfer to all-boys schools and walk around in disguise just to be with the men they like. It happens every day. By the way, since when did you become a stalker? I'm not. But man, is this world ever a weird place? Oh, yeah? For some people, a gate, or even a wall, or even just obstacles to be leaped over. No way! No way! Asumi is in love with another boy? Here I come. Sorry, mistress. We couldn't help but overhear that. It's okay. I won't say it's impossible, but the situation you describe is pretty far-fetched. And it wasn't very nice of you to torment him when he's distressed. But tormenting him is so much fun. Besides, Asumi's in a uniform? Do you think maybe it was a... That's so 80s. Still, I'm curious, so look into it for me. Thanks, Hayate. Really, mistress? Just because you're a bit curious? This may come as a surprise to you, but in the middle of Tokyo there is a huge mansion surrounded by woodland. The mistress of this modern-day castle is Nagi Sanzanen. Her butler's name is Hayate Ayasaki. These two are slightly scatterbrained and prone to misunderstanding each other, but they are bound by a tight bond, a bond that may prove to be unbreakable. Asumi's got another guy? No! What's the matter with Haru? The miracle pitcher's name is Wataru! And I'll be tomorrow. Big problem. You'll never guess what...
was in with the Power Rangers. Really? Okay, I'll move it. Not there. That's the Radioactive Monster movie shelf. Those movies are your specialty. How could you make such a simple mistake? Has something happened? Oh, it's all good. Really? You're in such an obviously bad mood, though. Something's happened to him. As his loyal maid, I simply cannot let this go. Ah! Huh? Whoa, are you okay? Hi, Hayate. Ganun ba ang kinikilos niya? Hindi na ako magtataka dahil ini-exaggerate ni Lady Naging sinasabi niya sa kanya. Ay, yan palang dahilan kung bakit siya nagkaganon. May problema ba? Ewan, hindi naman niya sinasabi sa akin kung may problema siya eh. Okay lang yan. Huwag mong dibdibin yun. Siguro mas makakapagsabi siya ng problema niya sa kaedad niya gaya ni Lady Naging. Wala na akong magagawa dahil mas matanda ako kaysa sa kanya? Naku, hindi yun! Sa bagay, lampas 20 na ako. Mahirapan na nga siya makarelate sa akin kung gano'n. Ay... Sandali lang! Huwag mong sabihin yan! Hindi naman yun ang issue dito eh! Kahit naman siguro may asawa ka na! Teka, siya yun na! Sir Wataru! Okay lang bang gawin natin to? Naku! Hindi pwede yan! Sir Wataru! Sa pagkakaalala ko. Sige, pakipan ng camera pababa. Ang uniform niya ay... Kung tama nga ang sinasabi ni Nagi. Walang mangyayari kung hindi ako ikilos. Hindi ko inaasahan na gagawa agad siya ng paraang gaya nito. Madali ako mahahalata kung ganito ang suot ko. Nagi naman yun ang suot mo eh. Pero sa tingin ko, dapat napansin niya na tayo kung hindi lang siya tulala ng ganyan. Ang sunod na destinasyon ay Shumei Municipal High School. Xiaomi? Matagal-tagal na rin mula nung huli ako pumunta dito. Nasa lugar na to, si Izumi. Kahit ang gate na to, hindi ko hayaan paghiwalay kami ni Izumi! Sir Wataru! Ang uniform ng school na to ang nakita niyang suot ni Miss Izumi. Bakit hindi ka nag-alinlangang gawin ito para kay Miss Izumi? Pero kahit na ganon, gusto ko pa rin tulungan si Sir Wataru. Kung gusto mo, pwede kitang samahan sa loob ng school campus para mahanap natin si Miss Izumi. Talaga? Hindi ko alam na kaya din palang gawin niya ng mga butler. Kik! Bakit ba ayaw bubukas ang pinto na to? Kung gano'n mapipilitan ako ang gawin niyo. Saki, anong ginagawa mo dito? Ba't nandito ka? Yun din ang tanong ko sa'yo. Basta, wala ka na doon, Saki. Hindi ko naman dapat ginagawa ito eh. Pero sinabi sa akin naman si Hayate ang buong sitwasyon. Natingin mo ba magagawa kong iwan ka lang basta? Lalo na sa ganyang kalagayan? Apo, salamat po sa paalala. Sige, pwede ka makapasok sa campus kung dadaan ka sa butas ng bakod na to. Wala naman ako nakikita ang butas eh. Pero ayon sa map na ginuhit ni Mr. Hayate, dapat meron nandito. Wala nga akong nakikita. Kung ganun maayos sa pagkakagawa nila. Anong ginagawa mo sa school namin, Wataru? Ikaw si... basta, kung sino ka man, pwede mo ba ako papasukin dyan? Oo naman. Madalas kasi ako nalilate, kaya minsan dyan ako dumadaan. Pinagyabang mo pa. Ano nga pala sa mo dito? May mga pagkakataong kailangan kumilos na agad ang lalaki, ano man ang mangyari. Sir Wataru, kahit na kumilos kayo na parang magmumukha lang kayong lampa kung nasabit na naman kayo sa bakod. Pwede mo ba kami samahan sa loob ng campus? Okay lang ba sa'yo? Sige, okay lang yan. Public school lang naman to eh. Yan, sir, yan. Meron talaga mga ganyan dito. Dahil public school lang kasi to eh. Naging mababay tayo na si mga papi. Ano kailangan nyo? Sino naman yan? Hindi ba kayo pamilyar sa mga babaeng heater ng gang? Ganyan kasi sa public school eh. Sa panahon ngayon, bihira na ang babaeng leader ng isang gang. Ang bango na na. Yun ang halimuyak ng lavender.
Kita, public school lang to, kaya minsan may makikita kang babae nagta-time travel. Hindi naman yan ang anime version Hindi na harado itong version. Pwede ko na siguro kayong iwan dito. Kailangan ka na kasing pumunta sa kantin dahil kung hindi, baka maubusan ako ng tinapay. Ayun nga, nagtatatakbo sa palayo. Okay, I'm so nervous. Twirly. Oh, sugar. I'm in the wrong place. Izumi, nasa ka ba? Ready? Okay. Mukhang hindi ito ang tamang lugar. Mukhang hindi rin dito. Hindi naman ibig sabihin ito, hindi na to special service episode para sa fans ni Izumi. Kaya huwag kayong mag-alala. Meron lang kailangang tuklasin si Izumi sa school na to. Saan kaya natin makikita si Miss Izumi? Sir Wataru, bakit ka nanginginig ng ganyan? Para kang, Bakit ka ginasuti, Izumi? Puminahan ka lang. Isa pa, mukhang meron siyang sinisilayan. At sino naman ang lalaki niya na nakatakip pa ang mukha at may nakasulat na senpai sa likod niya? Ay, huwag ka kasing manonood ng mga pelikulang magpapatindi sa'yo sa ganitong klaseng sitwasyon. Yan ang ginito ang landas ng kabataan. Senpai, gamitin mo ang towel na to para punasan ang pawis mo. Ano? Diba, yun yung lumang anime na naging drama na naging shoujo manga special. Gamitin mo na ang towel na to para punasan ang pawis mo, atak! Sa mga nanonood, tanungin niyo mga magulang niyo na ipinanganak noong Showa era tungkol dito. Gusto ko lang ipaalala na lampas na sa 20 ang edad ko. Kailangan ng mga babaeng in love ang samputing towel. Ito ang simbolo na handa na siyang tanggapin ang lahat ng luhat pawis dala ng paghihirap na dinaranas niya sa kanyang kabataan. Baka naman, hindi ko pa talaga kilala ang totoong pagkatao ni Izumi. I never knew she was a youth just like the rest of us. I thought she was different. I thought she was above all that. Hindi ko pa nararanasang maghirap dahil ng ibang tao. Ang dumadalo sa mga ugat ko ay dugo ng obses na otaku. Kinalimutan mo na ba ako, Diyos ko? Ang liwanag, ang araw. Sir Wataru, nakatalikod ka sa araw. Okay. 板は反対から読むとトントトントン好きな部位はトントロロース Madami ako naaalala sa lugar na to. Pero nahihiya ako makita ang mga dati kong kaibigan. Kailangan kong magtago para wala makakita sa akin. Kaya ka! 3 seconds and 3 frames pa lang yan Miss Shizawa, mukhang baliwala yung disguise ko Bakit nandito si Hayate? Pumunta kaya siya dito para makita ako? Baka maaga pa para tanungin si Miss Shizawa tungkol sa kanila. May napansin ka ba kakaiba ngayong araw? Lamig ka gata to Naku, kalimutan mo na lang yan. Naku naman, ano ba yung pinagsasasabi ko? Nakakahiya. Ano yun? Meron, nakita sa wakas. Hindi, bukod pa doon. Wala naman akong ibang napansin. Ordinary eskwelahan na naman to, kaya walang celebrities dito. Oo nga naman. Sige, pasensya na sa pang-istorbo. Sandali lang! May alam nga pala akong tungkol sa Shiome High School 7 Mysteries. Ha? Nangyari ang lahat mula nung pumanaw ang manager ng isang club dito sa school. Pagkatapos ng pangyayaring yon, madami nang naganap na kababalaghan sa lugar na to. Dahil doon, madami nag-resign mula sa posisyong manager dahil ayaw nila mag-overtime at maiwan sa school paggabi na. Ang tawag nila sa kwentong yon ay mga sumpa ng pumanaw na manager. Pamilya rin sa akin. Mukhang narinig ko na yun sa isang sikat na kwento. Pero sabi-sabi lang naman yun O baka naman, pinakaiusapan kaya si Miss Izumi na i-exorcist yun? Maraming salamat Sige, mauna na ako. Bye-bye! Kung ganun, hindi pala pumunta dito si Hayate para makita ako. Naiyak ako dahil siya kasama ulit
Alam ko, patpatin ako at walang malaking muscle. At pangit tignan sa akin ang luha at pawis! Sir Wataru! Andito ka pala. Hindi pwede. Hindi ako makakatayag. Nilayan mo siya! Walang ibang pwede pumula sa pawis ng senpai ito. Maliban lang sa akin. Papayag ako. Pwede mong gamitin ang katawan ko. Nakikita mo ba ako? Oo. Dumating na! Dumating na! Ang ibig mong sabihin, papayag ka ha? Payag akong gamitin mo ang katawan ko para magawa mo ang kahilingan mo. Talaga? Payag ka na? Ang galing. Isa akong torped! Tuwag! Taro! Bakit ba? Tama na nga yan? Kumpara sa kanya, wala talaga akong pinagmata! Bakit mo ako sinampal? Kahit ang tatay ko, hindi ako... Walang tapusin ang linyang yan! Hindi ito isang laro! Tungkol to sa sarili mong buhay! Sir Wataru, kontento ka na ba sa ganito? Di ba ikaw din ang nagsabi? May mga pagkakataon na kailangan kumilos na agad ang mga lalaki. Alam mo na mangyari. Minsan kailangan wasakin ng mga lalaki ang padula na nagsisilbing balakid sa mga kahilingan nila. Naiintindihan ko na. Ayan! Pero, paano to? Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Na maniwala ka sa hindi, mas malawak ang experience ko kaysa sa'yo. Ang laban sa pagitan ng mga lalaki ay ang baseball match kung saan isang pitch lang ang magpapasya ng lahat. Ipato mo, ihagis mo, itsa mo! Patas na laban yon. Wala kang pagsisisihan sa bandang huli. Sige, gagawin ko. Saki, maraming salamat. Balang araw, magagawa na niyang tumayo sa sarili niyang paa at magkaroon ng sariling paninindigan. Matagal na rin siyang umasa sa akin at ako ang nagtuturo sa kanya ng kahulugan ng pagiging tunay na malaya. Kailangan niyang matuto na mag-isa. Sa totoo lang, hindi naman niya nauunawaan ang mga sinasabi niya. Kahit na may mga awiting ganun din ang mensahe, siguradong nagkataon lang yun. Misaki, nasaan si Wataru? Si Sir Wataru? Meron siyang hahamunin sa isang duelo. Ha? Senpai? Gamitin mo to. Sandali lang! Sino ka? Oo nga, sino ka ba? Hinahamon kita! Lalaki sa lalaki ang laban na to. Isang one-pitch baseball showdown ang duelo para sa kanyang white towel. At sino man sa atin ang manalo ay mapupunasan niya ng pawis gamit ang towel na yon. Huwag ka nang gulo dito! Mukhang masaya yan. Payag ako. Sir Wataru? Para sa ito, Izumi. Ngayon, hindi na ako mag-aalinlangan pa. Ibubuhos ko na ang lahat ng lakas ko sa gagawin ko to. Naku, nakakainis ka. Kalbunin ko tansya na eh. Lord! Kumanda ka! Ayan na! Sir Wataru! Ayan na! Ubus na ang lakas ko. Sir Wataru! Saki, natalo ako sa laban. Pero ayos lang. Oo, Okay na practice din yun. ito. Salamat. Ayan. Sa wakas natatahimik ka na mula ngayon. La 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 la. Izumi!
Mahirap yung ginawa mo. Kailangan mo muna magpahinga. Ihahatid na kita sa mansyon nyo. Pasensya na, pero... Isumi, gusto ko sana sabihin na... Wataru, maraming salamat sa tulong mo, ha? Magandang workout din yun. Maraming salamat. Si Isumi, nagpapasalamat siya sa akin. Hindi ko lubusang maintindihan, pero maganda naman na naging resulta ng lahat. Sa bandang huli, mukhang wala naman palang dahilan para mag-alala ako. Parang ewan. Ang galing mo kanina. May pagmamalaki ka na ngayon. Talaga? Oo. Alam mo bang mas kahanga-hanga ka nga kaysa sa iba? Ganun ba? Umuwi na nga tayo. Walang tao dun sa shop eh. Okay. Sir Wataru. Ganun ba? Ibig sabihin para palang naging part-time manager si Izumi doon. Oo, mukhang ganun na nga. Hindi ko masabi sa kanya na ginagawa niya yun bilang isang part-time manager para i-exorcise yung kaluluwa. Sabi nga nila, reality is stranger than fiction. Hindi ka basta makakarinig ng ganyang kwento kung saan-saan. Tama siya. Kung hindi na rin maipapaliwanag ni yung lahat sa kwento. Oo nga. Sang-ayon ako dyan, Lady Nagi. Ay hindi kaya. Sa totoo lang, sobrang weird ng kwentong ito. Sa susunod, darating ang katapat ni Hayate.臨時の新しい執事を。はじめまして、メカ執事13号です。次回、そりゃアムロには帰れる場所があったでしょうけど、僕は彼よりも優秀ですよ。次回も颯のごとくにチェンジスイッチオンワンツースリー。この番組はジェネオンエンタテインメントとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。